Maniniwala ba kayo mga kababayan na tumaas daw ang rating ni BBM? Oh, from negative 10 to plus 10. Oh. At ang sabi nila mga kababayan, makikita naman daw yan dito sa mga pag bisita daw ni BBM mga kababayan sa iba't ibang lugar. Na marami daw mga taong natutuwa sa kanya. Ay, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Kung inyo namang mapapansin mga kababayan, talagang kaduda-duda. Okay na sana Okay na sana pero overacting yung iba mga kababayan. May patalon-talon pa, Diyos ko Lord. Pansinin nyo yan. Oh, sa mga nila mga kababayan, mga event na pupuntahan ni BBM, parang mayroon na agad na nakaabang kay BBM mga kababayan, mga 100. Tapos, talagang hyper mga kababayan sa pagsalubong kay BBM. And then, pasigaw-sigaw, yakap, talon. Kung minsan, panoorin nyo po mga kababayan ha. Nakaabang na yan ha. Bago pa lang dumating si BBM mga kababayan. Parang, lights, camera, action! Yan lang. Ang ingay nila mga kababayan. Tingnan nyo. Sa bawat punta talaga ng mga kababayan ni BBM na may event na talagang organized nila, mayroon na mga ganitong klaseng mga eksena mga kababayan. Sigaw-sigaw. Mayroon pa mga umiyak. Yung iba mga kababayan, Ito daw ang proof mga kababayan na tumaas daw ang rating ni BBM. Wow! Of course, ang pinunta nila dyan mga kababayan ha, ayuda. Ayan. Kaya nga, ang sabi ng ilan mga kababayan, hindi agad pagpunta doon sa Cebu mga kababayan dahil parang hindi pa daw nalikom yung mga taong sasalubong sa kanya at mag-cheer. Kanina pumunta na. 2 days after naglindol mga kababayan. And then, as expected, mayroon na ding nakaabang mga kababayan na parang alam nila na dadaan doon si BBM mga kababayan. At kanila itong sinalubong. Tingnan nyo ha. Ito sa Masbate ito mga kababayan ha. Ito may kumpulan ng tao. And then, pagkatapos dyan mga kababayan, after doon sa kumpulan, parang wala nang pumansin sa kanya. Tingnan nyo. Ang sama ng tingin mga kababayan kay Bangag. After nung nagkumpulan na tao doon, wala na. Puro na simangot mga kababayan. Yan ang mapapansin nyo. Doon mga kababayan sa sumalubong kay BBM, lahat cheer. Ngag. Ganyan talaga. And after that, may pailan-ilan. Tapos wala na talaga mga kababayan yung talon-talon. At eto sinasabi natin. Mukhang na-prepare na mga kababayan 2 days after. Nagpunta na si BBM sa Cebu. Eto naman. Ang mga sumalubong kay BBM mga kababayan. With all the in the front of the camera, lahat talaga sila mga kababayan, luhaan. Tapos si BBM daw ang nag-comfort mga kababayan. Talagang pinakita ang pagpatak ng luha ha. Punas dito. Ngag. Bentahan mo yan ng benting bigas, ngag. Batiin natin si Pangulong Marcos. Ito, hindi Kaya nga mga kababayan, yun daw ang pruweba ng pagtaas ng rating niya. Kaya binabati siya nito Pasyo. Congratulations BBM. Tumaas ang yung rating. Congratulations. Ito. Talaga dapat batiin kasi parehas po tayo rito. Tataas pa ba yan mga kababayan? Imposible. Once na nag-withdraw na ng mga kababayan, nagalit na kay BBM, hindi na yan magbabalik mga kababayan. Ang tiwala sa kanya. Eto mga kababayan, nag-survey. Variable na yan. Pareho lang yan ng survey sa election mga kababayan na hindi pumasok si Marcoleta. Tapos yun number 5, number 6 si Marcoleta. Lukuhan na lang yung mga survey mga kababayan, lalong-lalo na kay BBM. Ay, Diyos ko Lord. Ang totoong survey niyan, wala na naniniwala kay Bangag mga kababayan. At umangat! Yes! Umangat. Umangat ang mga natutuwa sa kanya. Diyos ko Lord! After all na kurakutan ngayon mga kababayan, umangat pa. Oo. Baka naman dumami ang adik. Ito mga kriminal, dumami. Gusto nila si BBM Ito mga sindikato mga kababayan.
Gusto nila ng ganyang klaseng presidente dahil free sila kakagawa ng kanilang mga krimen. Tumaas ang kanyang satisfaction rating. Wow! Sa 46%. Oy, Diyos ko, 46%. Imposible. Imposible. Meaning 46% ng population ng halos kalahati mga kababayan aprobado kay Bangag. Anong mga utak ng mga taong yan mga kababayan? Bunggong na lang mga kababayan ang bilib pa rin kay BBM after all sa kanyang pinakita ngayon. Lahat ng itong kaguluhan ngayon sa ating bansa dahil kay BBM tapos 46% pa rin ang naniniwala. Insulto yan! Insulto yan sa sambayan ng Pilipino. Huwag kayong taga-survey, huwag kayong pasobra ng Magpapahalata lang kayo. Oh, malaking insulto yan sa sambayan ng Pilipino, sinasabi ninyo 46%. Ibig sabihin, halos kalahati na ng mga Pilipino Diyos ko, Lord! ang natutuwa. Yun, palakpakan. Mag-survey tayo. Tingnan natin mga kababayan kung halos kalahati ba ng Pilipino natutuwa. Ay, nako, Lord. Oh. Ito ay sa panahon ng June 25 to 29. Kabangagan. At palagay ko, analysis ko lang naman ito, ay dahil Magic. Dahil ang katotohanan niyan, mga kababayan, magic. doon sa pag-create niya ng Independent Commission. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nakapag-umpisa, mga kababayan, Independent Commission. At pagkatapos rin na siya rin ang magbulgar Siya rin ang bulgar sa kanyang katarantaduhan under Marcos administration, under sa kanyang administrasyon, mga on kababayan. sa mga kamoteng flood control projects. Yan. Kasali siya sa kamote. Ewan ko At lang least. lately, nung nag-resign si Magalong, kung eto pa rin. Pero, as of June 25 to 29, ay medyo umaangat na ang Umaangat, tumatanga. Oh. ating Pangulo. Hindi angat. Kasi dati, Wala na. Imposible na yan, mga kababayan. Lutong Macau na yan, mga survey yan. Yan si BBM, wala na. Hindi na yan beyond repair na yan. dati, ang ayaw sa kanya o hindi natutuwa sa kanya, napakalaki. Ang approval rating lamang niya noon ay 36%. Pinakamababa sa kanyang 25 nga, di ba? 25 daw, mga kababayan. paglilingkod. Dati, 25, di ba? Yan, okay. Tapos class rating 25. So, ang resulta nito, pag iyong sinuri at pinag-aralan, okay, Yes. ang kanyang satisfaction rating, net Satisfaction rating? yung dami ng natutuwa kesa sa dami ng hindi natutuwa. Ayun. Ito ay moderate. Ayan. Moderate. Budirik. Moderate. Okay. Plus 10. At least umangat kasi dati Tumanga. Opo. kamote. Poor rating. Ngayon, ano na? Saba. Saba. O kaya patatas na. Ayan, patay. Pagdating sa root crop, Parang masarap yun. Yan. So, batiin natin. Congratulations. Congratulations, Pangulong ngag-ngag. Bongbong Marcos. At Ngag. ito pa. Diyos ko, Ito Lord. good news pa. Yes. Siguro ay makakatulong na rin to sa approval rating ng ating Pangulo na nagpasya na. Nagpasya. Opo. Oo. Ano daw? Ang Independent Commission on Infrastructure na anyayahan Sino? sa kanilang investigasyon si drum roll. Talsikan ng laway ko rito Ayun na. Dating Speaker Martin Romualdez! Sige, i-televise ninyo. Ito ring ICI daw, mga kababayan, hindi daw ite-televise. Hindi daw open for public. Kayo na magluluto dyan. Maririnig na natin siya. Inanyayahan na. Kasama rin inanyayahan si Saldico. Nasaan na yon? Ang dalawa, mga kababayan, ewan na natin kung nasaan na. Best friend? Kanya lang ang Best problema friend. ay wala Wala si Oo, si Congressman. siya ay nasa Espanya Espanya. Ayun, yun lang. Spanish bread. Ngayon, paano natin siya naanyayahan?
No. Hindi pwede yung mga online lang. Yung Zoom, hindi pwede. Ewan ko kung... Hindi, kasi ang problema niyan, kung i-under oath nila, yan nga ang sinasabi ko, yan kay Risa Ontiveros noon, talagang naisingit si Risa, no? Opo. Noong gustong mag-testify ni Congressman Teves from Timor-Leste, ayaw niya. Kasi, siya pala may ayaw. May mga ayaw din, di lang naman siya. Okay. Sabi nila, paano magte-testify yan sa Timor-Leste? Paano mag-oath yan? Nasa ibang bansa. Opo. So, hindi pinayagan. Ba't yung testigo niya dun sa mga pogo-pogo, pinabayaan ni Senador Risa na umapir sa investigasyon ng Senado? Iba yung dagat. Iba yung dagat din, nasa Opo. Thailand. Pinayagan niya. So double standard. Anyway, mapunta na tayo rito. Ininyayahan din pala si dating Public Works Secretary Mark Villar. Oh. Ayan si Villar, mga kababayan. Yan, oo. Inimbita na. Ewan ko kung anong klaseng imbitasyon, ano? Kung baka maaari naman o sabpina. Kasi ibang usapan yun eh. Kung invitation, pwede po ba? Kung ayaw mo, Wag mo. bahala ka sa buhay mo. Ayaw mo, wag mo. Pero pag sabpina, kaya nga ang pangalan ng sabpina, under penalty. Nakalagay doon sa mga sabpina, fail not under penalty of law. Opo. Kanya lang, ito nga ang kung ang isang executive body created by presidential fiat ay pwedeng mag-issue ng sabpina. May question dyan. Sapagkat ang pag-issue ng sabpina dapat may legislative basis. Ibig sabihin, may batas. Okay. Example, yang NBI. Dati, yung NBI director, pwedeng mag-issue ng sabpina under yung lumang batas, nakalimutan ko na Commonwealth Act pa yata yun o whatever Tagal na nun. Oo, creating the NBI. Opo. Nagkaroon ng bagong batas tungkol sa NBI. Lahat ng regional directors, binigyan na rin ng kapangyarihan na mag-issue ng sabpina. Iyon, may batas. Yung mga korte naman natin, pwedeng mag-issue ng sabpina, siyempre, yung mga courts, dahil may batas. May batas. Yung ating mga komite sa House o kaya sa Senado, pwede rin mag-issue ng sabpina yung mga committee dahil nasa konstitusyon, may power sila kasama yung issuance ng sabpina. Ayun. Pero itong Independent Commission on Infrastructure, anong basihan na sila ay pwedeng mag-issue ng sabpina? Kasi ang sabpina po, pag hindi ka sumunod dyan, So paano yan? Walang legal basis na may sabpina power? ka. Kaya nga under penalty Okay. So anong legislative basis kaya nito? Pero natutuwa tayo na ginagampanan ng ICI ang kanyang trabaho. Yes. Kanya lang siyempre bilang isang abogado, being a member of the Philippine Bar, Baka and an mga officer abuso of the yan. court, katungkulan natin na saliksikin at suriin yung mga ginagawa ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Ayun. Kahit na ang mga ginagawa niyan ay gusto natin kasi nga andyan na. Opo. At si Romualdez ay Romualdez. sapagkat talagang ang daming nagsasabi, hindi ko sinasabing guilty siya. Okay. Kami sigurado kami. Hindi yan inosente. Ang sinasabi ko lang na hindi ko ikakaila ay noong panahon niya bilang speaker ay nagkaroon ng insertions doon sa budget. Kaya nga, nagdemanda po kami sa ombudsman. Kung natatandaan nyo, kami ni na former speaker Alvarez. Di ba? Opo. At saka sina Jimmy Bondoc, yung Citizens Crime Watch. Kaya nagdemanda po kami. Opo. Oo. Pero yung tungkol sa infrastructure, it remains to be seen. Kasi ang dami ngang nagsasabi, hindi naman pwedeng gawin yan ni former representative na ngayon, na Saldico, nang hindi nalalaman ng speaker. Because the speaker is on top of the situation. Ayun, yun lang. Yan. At tinuro na rin siya, di ba dati, wala nagtuturo sa kanya. Pero, unang-una, tinuro siya ni Curly Discaya. Although sabi ni Mr. Discaya, wala naman siyang direktang contact o transaksyon kay Speaker Romualdez. Pero,
ang nagbigay ng missing link ay si Gutesa. Ayun. Yan. Ngayon, may nabasa ko na sinasabi nila, imposible. Imposible. Yung Gutesa na yung mga maleta madadala niya sa loob ng Valle Verde o ng tahanan ni Saldico. Martin Romualdez. Martin Meron Romualdez. ditong gumawa ng computation hinahanap ko Gumawa siya ng computation na pwede pala sa mga maleta. Yan. Nakakasya. Ito, hinahanap ko nga kung saan ko nilagay itong computation na ito. Mamaya, mahahanap natin kung anong nangyayari dito. May computation na Ang mga sinasabi rin ng mga tao, etong mga nangyari sa unprogrammed appropriation ay dapat din tingnan kung anong involvement ni Pangulong Marcos. Again, hindi tayo nagbibintang. Tayo ay bumabase lamang sa batas. Di ba? Kasi, ito ang ating pananaliksik dyan. Okay. Ito pong Executive Order 252 tungkol sa budget. Yung procedure sa budget, yung tinatawag nilang unappropriated unprogrammed appropriations. Yung mga lump sum. Na yung iba vinito ni Pangulo, yung iba hindi, Okay. Nakalagay dito, Section 35. Yung pag-release nitong mga appropriations na ginamit sa flood control. Ito nakalagay. Except as otherwise provided, the General Appropriations Act, yung GAA, yun yung budget. The release of lump sum appropriations shall be subject to the approval of the President. Ibig sabihin, ang Pangulo ang nag-a-approve noong mga Sila nag-a-approve. Siya ang nag-a-approve. Bigla, hindi nakalagay kung para saan. Nakalagay lang dito, flood control. Halimbawa, X billion. Yan, package. Hindi sinasabing sa Bulacan ito, o sa Camarines Norte, o sa Tawi-Tawi. Yan. Walang mga notice kung para saan. Hindi itemize sa madaling salita. Itemize, yes. Kaya yun, tinawag ngang lump sum, isang bagsak. Diba? Parang pag nag-retire ka, di ba? Pag nag-retire ka sa gobyerno, may mga ahensya ng gobyerno, yung sweldo na tatanggapin mo in 5 years, halimbawa, in 5 years? Yung sweldo ay 100,000 isang buwan. So, 1.2 million in 1 year. So, 1.2 divided by times 5, 6 na milyon. 6 na milyon. Ibibigay sa iyo, di ba, isang bagsakan. Hindi sinasabing ito para sa 2004, 2005, di ba? Isang bagsakan. Then 5 taon kang walang pensyon, on the 6th year, saka magkakaroon ulit ng pensyon. Lump sum. Okay. Kaya itong mga ito, ang kailangan dito ay aprubahan ng presidente. Oo. Kasi nasa discretion ng president kung kailan, kung i-release at kung kailan. Yan. Kaya po, yung sinasabi ng iba, hindi ko na sinasabing totoo ito na hindi pwedeng wala ring kinalaman ang Pangulo doon sa flood control kasi yung ginamit po sa flood control, yun yung mga unprogrammed appropriations na siya ang nagpaparelease. At sa dami noon, di ba, nung isang araw, diniscuss nga, mga kababayan, kontrolado yan ng presidente ng DBM, unprogrammed. Natin yung sinasabi ni dating Supreme Yan ang main, mga kababayan, suspect dyan sa corruption. Court Justice Carpio. Na sa 480 plus na bilyon, kakurampot lang ang vinito ng Pangulo. Doon kinuha yung mga kapwitan na nangyari ng lahat ng ito. Yung bilyon-bilyon na yun, doon nakuha. What if may representative ang Pangulo? Pwede ba yun? Hindi, siya Office of the President talaga. Hindi pwede. Ngayon, etong kay Gutesa, mabalik tayo kay Gutesa. Ito may nag-compute. Okay. Sabi kasi, di ba, binigyan ng bilang. 46 pieces of luggage. Sabi ni Gutesa. Yeah. Okay.
Eto, may nagbigay ng computation. Hindi ko sinasabing tama to, tignan nyo rin ha. Pero tinignan ko rin ito eh. Okay. Sabi niya, ang 46 na bagahe, di ba sabi nila, kailangan 46 na tao yan. Oo Hindi naman daw. Yan. Unang-una, isa-isa lang daw ang buhat. Siyempre. So kahit 2 tao lang, may gulong pa daw. Di ba yung mga bago ngayon, may gulong. Hindi na mabigat. Oo, hindi mabigat. Yan. Oo. Balik-balik. Ang average daw, ayon sa pananaliksik nitong taong ito, bawat isang maleta, yung malaki, Opo. kaya ay 53 kilos. At totoo yan. Oo, totoo yan. Kung isisiksik mo. Sabi nila, paano na buhat ni Gutesa? Yung marine yan. May gulong eh. May gulong. Malakas ang niya katawan gawa niyan. ng, diskarte. Kung dalawa pa nagbubuhat, alam naman mag-isa siya. Siyempre, halimbawa, may driver, may gulong pa yan. Kayang-kayang buhatin. Balikan, pwede naman. Di ba, sir? Okay. Eto pang sabi. Di ba may nagsabi, hindi kaya yan. Overloaded yung sasakyan. Kung nagpasok ng sasakyan, paanong nabuhat yung sasakyan? Magiging overloaded yung sasakyan. Sabi niya, eto, kwentahin natin. 16 na bag daw ay 848 kilograms kung sa 53 kilograms per luggage. Okay. Yan. Sabi niya, yung 16 na maleta kasya sa isang high ace. At tinignan niya sa internet ilang kilo ba kaya ng isang high ace. Opo. Ang nakalagay pala roon sa isang high ace, 1,230 kilograms ang kayang Kasya. buhatin ng isang high ace. Yun ang rated. Yan ha. So yun ang sinasabi niya. Yung sinasabi na hindi realistic, hindi makatotohanan yung sinasabi ni Gutesa. Sabi niya, pwede. So kung 46 na luggage, 16, tatlong high ace lang. Tatlo. Kasya na. Hindi sabi niya, yung dami-dami. Hindi ba mahahalata yan? Ang dami-daming high ace ang papasok. Tatlo lang. Kung may sticker pa yon, sabi, ba't daw hindi nahalata ng mga gwardiya? Kung may sticker Ako, may kaibigan ako dyan pagkakasakay nagkasakay ako, dyan mismo sa Valle Verde 6, hindi ko nasasabihin kung sino. Pagsakay kami ng sasakyan nila, wala nang para-para yan, basta may sticker. Sticker lang pala. Pabili ng sticker. Nakatimbre pa sa gate. May darating. Ano ba namang, pag nakatimbre sa gate, pagdating, nakikita yung plaka, tuloy-tuloy na yun. Ngayon, sinasabi, wala, di ba may CCTV daw yung kwan? Yes. Yung village. Village. Di makikita ina-unload. Bakit? Ia-unload mo ba yun sa labas? Siyempre sa loob. O sira ba naman ang ulo mo? Ipapasok mo siyempre sa garahe yun. Pera yun eh. Basura daw eh. Pwede ba makahingi ng konting basura sa kanila? Basura naman yun eh. Isang sako. Sa akin na lang itaw. Siyempre sa loob ng driveway yun. Ang lalaki ng bahay kaya ron. Yes. Kaya tatlo lang. Isang dosenang kotse. Kasya ron sa mga garahe ng mga yun. Sira ba naman ang ulo no sa kalye mag-unload? Pambihira naman. Kaya sabi nila, yung 46 daw na sinasabi ni Gutesa, tatlong high ace lang yon, tig 2 tao lang, carry. Carry. Di ba? Opo. Baka nga hindi lang tatlo kasi kung ganun karami na, bilyon na pinag-uusapan mo, gasino ba na naman? Kasino na lang bumili ka ng yung mga high ace na cargo. Kasi may version ng high ace. Yung pang cargo. 2 million lang yan. Walang upuan sa likod. Sa harap lang 2. May version, di ba, Bong? May version ng pang cargo, yung mga pang Lala Move. Okay. DHL. Yung harap lang ang may upuan. May upuan. Yung likod, ang laki noon. Napakalaki noon. Open space. Open space. Yes. Gasino na lang. Yun ang pinakamurang version actually. Ikaw ba tatanggap ka ng bilyon-bilyon? Hindi ka makabili ng 1.3 million, 1.4 billion na 1.3 lang nga. Bumibili nga sila ng condominium para lagyan lang ng pera. Hindi ka makabili ng high ace. Di ba? Ikaw meron ka, pengi nga. Wala. Hindi, naisip ko yan, yung ganyan, yun ang sinasabi. Ito, nahanap ko na yung kwenta dito sa dito sa high ace. So, sabi nga nila, realistic yung bago, may lumabas pa palang retrato
sa social media, sa isang Nakuha? pagpupulo. Ito, Tabang Bicol, na parang akap yata ito na si Saldico at si Speaker Romualdez kasama si Gutesa. Yun nga tatlo sila eh. Meron na. Nakita mo na pala yun. They Yung know sabihin, each other. yes. So, talagang makatotohanan Liado yung siya. sinasabi ni Gutesa. Ngunit, sa notang yan ay magpapatuloy po ang ating pag-aarap. Natapos. Magbabalik po ang Yes, Yes, Show to Passion. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.